speech ni Pangulong Duterte at iginit nito na alam niya ang limit ng kanyang kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Ito yung para bigyan ng assurance yung publiko, especially dun sa nagsasabi na baka gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para baliwalain ang lulog. process. Yan talaga ang concern na marami. Sinabi talaga yan na respeto ng due process. And his stress yung sinasabi niya, real change. Di ba naging manta niya during his campaign? Pagkabago talaga. Sinabi din ni President Duterte na yung tunay na test ng government, hindi daw yung nagkaroon masyado abundance ng mga mayayaman lang. Gusto niya yung pinupush na matagal na maramdaman. Administration of the oaths of office. This includes other appointed officials. I state your name. Having been appointed to the position of solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability use this representation and all others that I may hereafter hold under the Republic that I will support and defend the Constitution that I bear true faith and allegiance to the same, that will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose. So help me God. Congratulations, ladies and gentlemen. Member ng kanyang gabinete. Balikan ko yung sinabi ni Maria Tessa of government. Sinasabi ni President Duterte na dapat hindi lamang yung mga mayayaman lang. Ang yumayaman. Yung mayayaman. Under his governance, gusto niya maipush talaga yung inclusive Oo. growth na matagal na sinasabi ng nakaraang true. administrasyon na Excellencies, hindi nga ladies and maramdaman. Please remain seated as the President leaves Rizal. Again, may we request you to remain seated as the President leaves Rizal. At unang marching order niya sa lahat ng mga department heads, cabinet secretaries, lahat ng namumuno sa mga government agency na isimplify lahat ng mga applications na isasubmit. Para wala masyadong pila. Ease of doing business. That's yung push ni President Duterte. At ito na, palabas na ng result ko si President Secretary Honors. Duterte. Oo, kababaan ko ng Malacanang papunta sa Palace o Malacanang Palace grounds para nga sa military honors. This is to welcome the new president and the right. new chief, commander-in-chief. That's right. So yun nga, first order of business ni President Duterte at natiyakin na lahat ng mga government agencies i-simplify Oo. yung pagsabit ng mga requirements, all the applications. Diba? Oo. Pumunta kasi isang moment. Napakaraming pirma kailangan, di ba? Dapat ilan lang, review nila dapat yun, di ba? Mula sa pagbubukas ng business at iba pang requirements na kailangan mo, ano? Dahil Ayaw kapag na mga talaga. documents. Ayaw na talaga ang pila. Tingnan natin kung paano gagampanan ng government agencies. Walang Kasi pila. oras, mahalaga ang oras, diba? Time is gold. Nasa science sa pagpila mo. Kasi nakapila ka ba kahapon tapos hindi pa rin makukuha. Kung gusto mong permit, no? Or licenses. Nasa Naghahanda palas naman ka. ang Malacanang Palace grounds na nandun yung mga military guards Yan, oo. para i-welcome ang new leadership, ang bagong commander-in-chief Ah. ng Pilipinas, ang 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa. We will troop The ninth
lights. Yan. And this time as president. Presidente na ng Pilipinas. And we're hoping na yung first order of business na sinabi niya during his speech napakaganda nito. Lalo na kapag na-implement na ito ng lahat ng mga government leaders. Isa din sa binigyan ni President Duterte yung mga ongoing contracts Oo. na kung ano yung nakasahal sa kontrata, huwag nang paguhin, huwag na invent ang rules. Diba? Saka yung sinabi niya yung wala nang secrecy. Transparency na. Transparency. Oo, diba? Why he's pushing for transparency. That's right. Bakit lagi binabago ang kontrata? Kaya natatagalan yung mga ginagawa ng mga Eh, paano yung mga natatalo sa bidding pupunta sa court? Question eh. Kaya ba yung ibang investor sa'yo na rin kung sino sa akin sa gawing gano'n. Dapat sundin mo kung ano yung nakalagay sa kontrata. At Danish National sa international community na his administration will honor ano man ang mga international obligations na meron ng Pilipinas with the previous administration. Pero ngayon pa lang ata, makikita natin na halimbawa yung mga i-review no, ng mga, let's say, yung mga sa DAR, for example, Department of Land Reform, i-review daw yata lahat ng mga ipinagkaloob ng mga lupa, kung tama o hindi. At sinabi din ni DSWD Secretary Jovita Liwado na she will review yung CCTV program ng Parliament. Why? Kasi marami daw doon, hindi talaga mahirap. Na abuso ito ng local government dahil parang ginagawang beneficiary yung mga botante boboto sa kanila. Kasi ang dami doon. They want, Yun na yata. oo, DSWD, gusto ng DSWD na matiyak na ang lahat ng beneficiary ng CCTA tunay na may hirap. Sa labas na rin ng Pamilya. Malacanang, oo, ang first family. Nakita natin si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, si Baste, si Paolo, at ang girlfriend niya, ni Baste. Kasama din niya ang kausap nila, no, si President. Erap, Estrada. Erap, ano? Ano na rin, ano? Erap pa din. Takas pa din. Yung mga presidente si Erap, Estrada siya. President-elect. Oh, yes, yeah. Definitely less than 7 years. Next So, era kasi si is now. oldest talaga si Duterte. Well, the oldest. may pros and cons sa pagiging matanda. Number one, very seasoned ka na. Siyempre. Very well experienced ka na. With his track record sa Davao City, we'll see kung ano magagawa niya as mayor na ngayon ay presidente na. Ano yung mga changes na sinasabi niya gagawin niya sa bansa. That's right. Di ba kasama ni Inday? Yun yan ang kasama niya. Sa ate. Ano? Ate. Arvio. Mga close si ano. Si Ina-assist nila Inday siya. Sara. Si Erap. Ano? Si Erap now is I think 79 years old. But still active and now as mayor of Manila. Second term. Serving his second 3-year term. Kaya kita na lang natin. Dumating si Digo. Simulan Looking yung ano. forward na mga events or affairs na dito sa Manila area. Parang present si President Duterte at si former President and the Mayor of Manila. Hindi kaya magkakaroon ng parang ano rin, exercise sa Davao City. Hindi kaya. Puhuli na yun. Kasi yung last time, di ba, bid farewell, no? Davao City Hall, di ba? May magsiselfie yata siya. Inday, asawa niya, and with Arab. Oo. I think Nakakatuwa aalis naman, na ano? yata siya, no? Si Erap. President. Close na sila, no? Very very cautious masyado si Mayor Inday Sara. Sinamahan talaga si former president. Ihahatid talaga. Halos game na yan. Baka meron sila talaga closeness. So, inaabangan na natin yung magbibigay ng full military honors kay President
full military honors. Sana, mukhang mas mahaba ito kasi sa President Aquino. Pero wala na. Tapos after this, babalik ulit siya sa Mahalika Hall, sa Rizal Hall. Tama. And then, Para dun sa kain yata, no? Magkakaroon sila ng reception. Then at 2 o'clock, cabinet. cabinet meeting. And yung reception niya with that. That's right. Nabaho agad. Ano? And ganyan talaga yung oras na active siya. Sabi nga nila. Ang working hours yata niya talaga. It's more of a night person. Early morning. For an early morning work. So, bumababa na po sa staircase sa Malacanang Palace si President Duterte. Pagpunta ng Malacanang Grounds para sa kanyang full military Hindi naman natin si Ryan Favor. Every detail. Just making sure na magkakaroon ng Alam niya. parang nagsisilbi protocol officer Oo. sa mga oras na ito. Alam mo sa Malacanang din yan eh. Yung mga protocol officers nila. Tapos yung mga guest na tumatanggap ng guest. Papakain sa mga guest. Full-time job talaga yun eh. Just to Ibang- make sure iba na talaga. yung bawat Oo. detalye walang Oo. mamiss Oo. at magampanan ito ng Kasi bawat ano yan, merong significance na. Ito yung unang paglalakad ni President Duterte sa Malacanang Grounds bilang Presidente ng National School. It's being accompanied by the Presidential Security Guard. Of course, nandiyan din nasa gilid na ng kanyang presidential assistant na kapalupana at mag-oversee sa presidential management staff. Sa Davao City ba, ano ba? ang posisyon? Executive assistant. So ngayon, ganun pa din. Office of the Mayor. Executive assistant pa rin siya. Yes. And at the same time, binigyan din siya ng cabinet position to oversee the presidential management staff. Dating hinawakan ng anak niya, Vice Secretary of Policy, Julia Abdul. Isa na lang. Balis.
Bangal! Ah! Ilan? Ah! Ah! Ilan? Ah! Ito po, parangal. Mga kasama, napaabot ang ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawa natin sa kanya ngayong hapon. Definitely kailangan ng support. Kaya usually, pansin mo na yung presidente. Sila gusto. Kaso magsaysay. Garcia, Marmacal, Marcos. Baka may hindi yung tao bayan. There's something nagugustuhan nila sa mga abogado. Maybe because alam ng mga abogado yung batas. At alam nila paano ito ipagpapalagay. That's right, that's right. And they know how to interpret that law. Kaya ako naalala ko naman salita si Vice President Pilay sa IPP National Convention. Sabi niya, it is now the time to return the presidency to the lawyers. And congratulations, our 16th president is Sa lawyer, but not unfortunately. So, sa mga oras na ito ay naglalakad na si President Duterte at si Red Carpet mula dyan sa Malacanang grounds. Pabalik na ito, no? Ng, diplomatic reception. oo. Kung hindi ako nagkakamali, papunta ito ng President's Hall sana. Dito sa President's Hall sana, kung saan tinanggap siya kanina ni dating Pangulo, di ba? Dating Pangulo, Benigno Aquino III. Kung saan niya tinanggap siya kanina doon naman gaganapin yung reception line for the members of the diplomatic corps. Si Mr. Painor. No? Next would be the reception. Vice Pistachios, no?
guards. So, sa mga oras sila, I guess, I think yung mga guests, nagda-lunch na yata sila. Baka, most likely. It's almost quarter to 1. At they're enjoying yung hinanda na menu ng Kuya Mark. Kahit yata sila, may saraw, may sila. Gusto rin yata sila. I'm not sure kung umalis, pero hinatid lang yung kanina siya. At they're enjoying yung hinanda na yung food, Local food. yung munggo, yung first maruya. Maruya. So right now, bakit ulit ang dyan, circus? Eto, this time, bakit na siya as the president? President of the So Republic. nakabago. As you can see, siya lang mag-isa kumakit. Part ito ng tradition ng pag-akit ng presidente na siya lang mag-isa. This is a symbol na yun na. Ito na yung inaangkin na niya yung power niya bilang Pangulo ng Bansa, bilang mamumuno sa opisina ng Malacanang. So, nandito na siya ngayon sa President's Sala Hall o President's Hall Sala. Dito niya tatanggapin ang mga members ng reception line o yung members na dito. Miyembro ng mga 43. Ilan sila? I'm not mistaken, nasa 59. We have 59 embassies and 2 missions ay yung Republic of China and the European Union. Yan, simula na. So around 61 members of the diplomatic corps. Of course, as head of the Department of Foreign Affairs. First order of business ni President Duterte at natiyakin na lahat ng mga government agencies i-simplify Oo. pag-submit ng mga requirements, all the applications. Diba? Oo. Pumunta sa isang moment. So, napakaraming pirma kailangan, di ba? Dapat ilan lang, review nila dapat yun, di ba? Mula sa pagbubukas ng business at iba pang requirements na kailangan mo, ano? Dahil Ayaw kapag na mga talaga. documents, Ayaw na talaga ang pila. Tingnan natin kung paano gagampanan ng government agencies. Walang kasi pila. oras, mahalaga ang oras, diba? Time is gold. Nasa science sa pagpila mo. Kasi nakapila ka ba kahapon tapos hindi mo pa rin makukuha kung gusto mong permit, no? Or licenses. Nasa Naghahanda naman para ang sa Malacanang Policy House na nandun yung mga military guards yan, oo. para i-welcome ang new leadership, ang bagong commander-in-chief ng Pilipinas, ang 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa. We will troop The ninth. the lights. Yan. And this time as President. Oo. Presidente na ng Pilipinas. And we're hoping na yung first order of business na sinabi niya during his speech Oh. napakaganda nito. Lalo na kapag na-implement na ito ng mga government agencies. Isa din sa binigyan ni President Duterte yung mga ongoing contracts Oo. na kung ano yung nakasahal sa kontrata, huwag nang baguhin, huwag na invent ang rules. Diba? Saka yung sinabi niya yung wala nang secrecy. Transparency na. Transparency. Oo, diba? Why he's pushing for transparency. That's right. Bakit lagi binabago ang kontrata? Kaya natatagalan yung mga ginagawa ng mga Oo. Paano yung mga natatalo sa bidding, pupunta sa court, may question eh. Kaya ba yung ibang investor sa'yo na rin kung sino sa akin. Sa gawing ganun. Dapat sundin ako ano yung nakalagay sa kontrata. At the National Assurance sa international community na his administration will honor anuman ang mga international obligations na meron ng Pilipinas with the previous administration. Pero ngayon pa lang ata, makikita natin na halimbawa yung mga i-review no, ng mga, let's say, yung mga sa DAR, for example, Department of Land Reform, i-review daw yata lahat ng mga pinagkaloob ng mga lupa, kung tama o hindi. At sinabi din ni DSWD Secretary Jovita Guado na she will review yung CCTV program ng Parliament. Why? Kasi marami daw doon, hindi talaga mahirap. Na-abuso ito ng local government dahil parang ginagawang beneficiary yung mga botante, boboto sa kanila.
Oo, ang first family. Right. Nakita natin si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, si Baste, si Paulo, at ang girlfriend niya, ni Baste. Kasama nila at kausap nila, no, si President. Erap, Estrada. Erap Estrada. Erap, ano? Ano na rin, ano? Erap pa din. Takas pa din. Yung mga presidente si Erap Estrada siya ngayon. President-elect. Oh, yes, yeah. Siguro, definitely less than 7 years. Next So, era kasi si is now. oldest talaga si Duterte. One first. Well, The oldest. may pros and cons sa pagiging matanda. Oo. Number one, very seasoned ka na. Ay, siyempre. Very well experienced ka na. With his track record sa Davao City, we'll see kung ano magagawa niya as mayor na ngayon ay presidente na. Ano yung mga changes na sinasabi niya gagawin niya sa bansa? That's right. Bangal. Ah! Sila. Ah! Ah! Sila. Ah! Sa pamarangal. Mga kasama, napaabot ang ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawa natin sa kanya ngayong hapon.
kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Ito yung para bigyan ng assurance yung publiko, especially dun sa nagsasabi na baka gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para Baliwalain ang baliwalain lulog-log. yung due process. Yan talaga ang concern ng marami. Sinabi talaga yan niya respeto ng due process. And then his stress yung sinasabi niya, real change. Di ba naging mantra niya during his campaign? Pagpapago talaga. Tunay na pagbabago. Sinabi din ni President Duterte na yung tunay na test ng government, hindi daw yung nagkakaroon masyado abundance ng mga mayayaman lang. Gusto niya yung pinupush na matagal na maramdaman. Administration of the oaths of office. This includes other appointed officials. Honorable members, I state your name. Having been appointed to the position of solemnly swear that I will well and faithfully discharge the best of my ability duties of present and all others that I may hereafter hold under the Republic that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I bear true faith and allegiance to the same, that will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that impose this application upon myself voluntarily, without mental reservation of purpose. So help me God. Congratulations, ladies and gentlemen. Member ng kanyang gabinete. Balikan ko yung sinabi mo kanina yung test of government. Kasi sabi ni President Duterte na dapat hindi lamang yung mga mayayaman lang. Ang yumayaman. Yung mayaman. Under his governance, gusto niya maipush talaga yung inclusive Oo. growth na matagal na sinasabi ng nakaraang true. administrasyon na Excellencies, hindi nga ladies and maramdaman. Please remain seated as the President leaves Rizal. Again, may we request you to remain seated as the President leaves Rizal. Unang marching order niya sa lahat ng mga department heads, cabinet secretaries, lahat ng namumuno sa mga government agency na i-simplify lahat ng mga applications na isasubmit. Para wala masyadong kailangan. Ease of doing business. That's yung push ng President Duterte. At ito na, palabas na ng result ko. Si President Secretary Honors. Duterte, pababago ng Malacanang papunta sa Palace o Malacanang Palace grounds para nga sa military honors. This is to welcome the new president and the right. new chief, commander-in-chief. That's right. So yun nga, first Tumatanggap ng guest, papakain sa mga guest. Full-time job talaga yun eh. just to make Ibang-iba sure na talaga. yung bawat Oo. detalye walang Oo. mamiss Oo. at magampanan ito ng Kasi bawat ano yan, merong significance na. Ito yung unang paglalakad ni President Duterte sa Malacanang grounds bilang presidente ng Nations. He's being accompanied by the Presidential Security Guard. Of course, nandiyan din nasa gilid na ng kanyang presidential assistant na kapalupana at mag-oversee sa presidential management staff. Sa Davao City ba, ano ba? ang position? Executive assistant. So ngayon, ganun pa din. Office of the Mayor. Executive assistant pa rin siya. Yes. And at the same time, binigyan din siya ng cabinet position to oversee the presidential management staff. Dating hinawakan ng anak ni Bago Secretary of Policy, Julio Abalos. Isa na lang.
Dalis. Ah! kasama ni Inday, yun yan ang kasama niya. Sabi, mga close si ano, si Ina-assist nila Inday siya. Sara, si Erap, ano? Si Erap now is I think 79 years old. But still active and now as mayor of Manila. Second term, serving his second 3-year term. At hintay naman natin. Dumating si Mayor Digo. Simulan Looking yung ano. forward na mga events or affairs na dito sa Manila area. Present si President Duterte at si former President and Mayor of Manila. Hindi kaya magkakaroon ng parang ano rin, exercise sa Davao City. Hindi kaya. What Puhuli kind of kayo. exercise? Kasi yung last time, yung may bid farewell, no? Davao City Hall, di ba? I think magsiselfie yata siya. Inday, asawa niya, and with Arab. Oo. I think Nakakatuwa aalis naman, na ano? yata siya, no? Si Erap. President. Close na sila, no? Very, very cautious masyado si Mayor Inday Sara. Sinamahan talaga si, ano, si former President. Ihahatin talaga. Halos game na yan. Baka meron sila talagang closeness. So, inaabangan na natin yung magbibigay ng full military honors kay President Rodrigo Roa Duterte. This is the first time na experience yun ng military As honoring president. as president, of course.
Saturdays, babalik ulit siya sa Mahalika Hall, sa Rizal Hall. Tama. And then, Para dun sa kain yata, no? Magkakaroon sila ng reception. And then, up 2 o'clock, cabinet cabinet meeting. meeting. And yung reception niya with that. That's right, that's right. Nabaho agad, ano? At ganyan talaga yung oras na aktibo siya. Sabi nga niya, diba? Ang working hours yata niya talaga. It's more of a night person. Late afternoon hanggang gabi. Early morning. Ready for an early morning work. So, bumababa na po sa staircase sa Malacanang Palace si President Duterte patungo ng Malacanang Grounds para sa kanyang full military Hindi naman natin si Ryan Faber Every defense. inauguration